Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, grupong Duterte, harapang binira ang kabulastugan. Grabe ang takot sa mabilis na aksyon ni Remulla at sa muling pagbabalik ni Senator Lacson. Martires nagka-amnesia agad kung kailan nag-file ng motion for reconsideration si Joel Villanueva. Grupong Duterte sa Senado, kinastigo ng kilalang political analyst. At President Marcos, binasura ang hiling ni Alan Peter Cayetano. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, kasalukuyan silang nag-aayos ng mga sistema sa paghahain ng kaso sa Office of the Ombudsman hanggang sa pagdadala o pag-aakyat ng mga ito sa Sandigan Bayan o Regional Trial Court o RTC. Partikularaan niya sa mga prosesong ito ay ang mga deadline at kung gaano kahaba ang itatakdang panahon na dapat gugulin sa bawat hakbang ng paghahain ng kaso. Partikular dito ang evaluation, fact-finding, preliminary investigation hanggang sa litigation proper sa Sandigan Bayan o RTC. Kaugnay nito, tiniyak ni Remulla na hindi na rin magtatagal sa Office of the Ombudsman ang ilang kaso na itatakda ng ihain ng DOJ sa RTC. Samantala, kinumpirma ng DOJ na may ilang kaso rin ang inihain na sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Target ni Ombudsman Remulla na mapaikli ang panahon ng pagpoproseso nito dahil nakalatag na rin naman anya ang mga ebidensya na nakadikit sa reklamo. Kaya plano nito na ituloy na ito sa preliminary investigation o magdagdag ng kaunti sa fact-finding para maging saradong-sarado anya ang kaso. Alam nyo mga kaibigan, napakaganda talaga itong ginagawang aksyon, mabilis na aksyon ni Ombudsman Remulla dito sa mga grupo ng kawatan na talaga namang wala silang kawala dito. Talagang inaayos yung dating kabulastugan ni Martires. Kasi nga naman mga kaibigan, nung panahon niya talagang antagal ng mga kaso dyan. Nabubulok, di ba? Binabasura agad, lalong-lalo na kung ang kaso ay patungkol sa mga Duterte, abay matik. Tapos may pasikreto pang galawan, decision, tapos gugulatin lahat tayo. Tapos mga kaibigan, yung grupo ng mga maka-Duterteng senador ngayon, abay nabubulabog mga kaibigan sa muling pagbabalik ni Senador Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Abay anong sabi ni Lacson mga kaibigan? Lahat iimbestigahan. Kaya naman mga kaibigan, abay nagrereklamo itong grupong Duterte. Ang iingay nila ngayon, lalong-lalo na itong si Marcolecta, si Boy Dila, si Quezon, si Boy Kilay. Tapos mga kaibigan, humirit pa itong si Alan Peter Cayetano. Pakinggan nyo ito mga kaibigan, saglit lang naman to. Tapos talagang binira, malala itong alipores ni Duterte. Klarong direction, papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro, di ba? Lahat na lang ng at saka yun nga, bakit pagka opposition, insertion, pag administrasyon, amendment, pag opposition, credible yung witness, pag administrasyon, hindi credible, the same witness. So napaglalaruan tayo, and I'm fed up with being played around with, di ba? Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga korap. Kala mo naman talaga mga kaibigan, totoo anong ginagawa mo sa panahon ni Duterte? May sinasabi ka ba sa mga korupsyon na nangyayari sa panahon ng amo mo? Ay, wag kami. Nilumot ka na nga sa pagiging politiko mo. Tapos mga kaibigan, ang dami-dami niyang gusto nitong si Cayetano. Dapat daw mga kaibigan, itong si Ombudsman Remulla, wag niya daw pagdudahan itong desisyon ni Martires sa pagbasura sa kaso ni Joel Villanueva. At wag na daw mag-imbestiga, sayang lang yung oras. Tapos may sinasabi pa siya patungkol sa dapat daw may taga-oposisyon o kaya naman maka-Duterte sa ICI para daw patas yung pag-iimbestiga. Loko na mga kaibigan. Tapos isinisingit pa niya na dapat daw ay makulong yung tunay na mastermind at wag daw maka-Duterteng senador. Grabe mga kaibigan. Kaya naman, buwelta mga kaibigan ng isang political analyst, binira itong si Alan Peter Cayetano, pati na yung mga kasama niya, lalong-lalo na itong si Martires mga kaibigan sa mga kabalbalan po nila. Ito nga si Alan Peter Cayetano, no? Anong sinasabi niya? Dapat
magkaroon ng representatibo itong mga religious groups, itong mga pro-Duterte religious groups, no? At saka yung opposition daw magkaroon ng representation dito sa Independent Commission for Infrastructure. Hindi ba niya alam yung ibig sabihin ng independent? Kaya nga. No? Ang ibig sabihin ng independent, non-partisan. Tapos ang gusto niya, yung opposition, magkaroon ng representasyon sa ICI. Ikalawa, opposition daw kasi sila. Diba? Tapos ngayon, dahil natalo sila sa eleksyon, sa liderato ng Senado, ang tawag niya sa sarili niya, opposition na. Ikatlo, sino ba yung opposition na gusto niyang upo sa ICI? Yun. Di ba yan yung mga akusado? Di ba? Di ba yan yung dawit dito sa corruption scandal? Tapos papaupuin mo, no, doon sa ICI na iimbestigahan yung corruption na yan? Kaya, eto na naman si Alan Peter. No, akala mo napakagaling ng kanyang mga suggestion. Saan ba niya pinupulot? Sang sako ng basura niya pinagpupulot ng kanyang mga ideya na yan. Siya yung nagsalita sa United Nations defending yung Tokhang. Siya yung nagsalita sa Senado, no, na dapat protektahan ang human rights ni Duterte. Siya yung Secretary ng Foreign Affairs, no, na maka-China na sinasakop yung ating teritoryo ngayon. Yan siya. Di ba? Mahiya naman siya sa balat niya. Di ba? Dahil ang sabi ng mga iba kasi, bakit kami iniimbestigahan? Ba't hindi yung mga tunay na mastermind? Ba't hindi yung tunay na culprit? No? Eh si Senator Ping, investigador yan eh. Totoo. Pupuntahan niya kung nasaan pupunta yung ebidensya. Di ba? Hindi yan mako-compromise. Hindi yan mako-compromise. Baka last term na niya yan eh. Diba? Late 70s na siya. In 6 years. In 6 years pa na siya. 80s na siya. Mid-80s na. So, wala siyang pakialam. No? Wala siyang pakialam dun sa kanyang political future. Ang mahalaga sa kanya ay yung anti-corruption na trabaho ng Blue Ribbon. Totoo naman mga kaibigan, agree ako dito sa sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas patungkol dito kay Senator Lacson. Sino ba mga kaibigan yung mga ambisyoso? Diba? Nandoon mga kaibigan sa minority grupo ng mga maka-Duterte. Sino yung gusto maging presidente dyan, maging vice presidente? Ang dami dyan mga kaibigan, sila yung nanganganib ngayon. Kaya naman takot na takot sila sa mga pinaggagawa na Senator Lacson na pag-iimbestiga. Talagang kung mapapansin ninyo, double time sila sa paninira, sa panawagan pa nga na patalsikin ng Pangulo. Tapos, sino magiging presidente? Dematic, yung kanilang amo na si Sara Duterte. Ay, naloko na talaga. Kaya kinakabahan sila sa lahat dyan kay Senator Ping Lacson. Pagbukas ng Blue Ribbon, up and running yan. At pupuntahan niya where the evidence will lead him. Totoo. No? Ganyan ang kanyang gagawin. Kaya yung iba ron, ninenervyo sa kanya. Pero ang problema nila, dahil bumaba siya as head ng Blue Ribbon, tinamaan yung institusyon, tinamaan yung Senado. No? Kaya pumayag sila na bumalik siya bago masira totally yung imahe ng Senado. Kung sila ay madadawit sila. Walang pakialam si Senator Ping Lacson kung sino yung tatamaan. Yan yung hindi matanggap mga kaibigan ng grupong Dilis no? Ang gusto nila, makulong daw yung mastermind. Sino ba yung sinasabi nilang mastermind? Di syempre si Martin Romualdez, si Zaldico, mga congressman. Tapos mga kaibigan, patungo lahat yan sa ating Pangulong Marcos. Yan yung kanilang script mga kaibigan. Pero tulad nga ng sinasabi dito ni Secretary Ronald Llamas, na kung sakali man na mag-iimbestiga itong si Senator Lacson, magbabase sa ebidensya. Ngayon, kung ang sinasabi ng ebidensya ay patungo sa mga maka-Duterteng senador, abay hindi tanggap. Hindi tanggap mga kaibigan ng mga DDS senators. Lalong-lalo na itong mga si Cayetano, si Marcolecta, di ba? Si Boy Dila, si Sexy, tapos si Boy Kilay. Hindi nila tanggap yan mga kaibigan. Ang gusto lang talaga nila ay yung script nila na ang mastermind si Romualdez.
sa kanila puro lang hearsay mga kaibigan. Kaya ang hirap nakakatakot kung sila yung hawak ng liderato dyan sa Senado. Tapos ibibigay mo kay Marcolecta yung Blue Ribbon Committee. Wala na mga kaibigan, talagang circus na yan. Mantakan nyo gagawin niya agad na state witness itong mag-asawang Diskaya. Tapos malaman-laman pala natin yung asawa niya konektado pala sa isang insurance company kung saan konektado din itong mga Diskaya. Nako talaga, oo. Dahil merong ebidensya Merong ebidensya. Yan nga, yung usapin nga na yan Nakakatawa. Saan ka ba naman nakakita na dinesisyon na ng ombudsman yung dismissal ni Joel Villanueva dahil dun sa Napoles scandal, dahil dun sa corruption scandal. Tapos, hindi natin alam, ni-reverse na pala ni Ombudsman Martires. Sa ombudsman kasi, pag may ginawang desisyon, merong 10 araw na calendar days. 10 calendar days para ikaw ay mag-file ng motion for reconsideration. Yun Ngayon, kung hindi ka mag-file dun sa 10 days na yan, ay tapos na yung desisyon. Dapat talaga mga kaibigan magkaroon ng investigasyon dito sa naging desisyon ni Martires dito sa kaso ni Villanueva. Kasi nga mga kaibigan, isipin nyo to, 2016 na nagkaroon ng decision na guilty verdict dito sa kaso ni Villanueva. Tapos magkakaroon lang itong si Villanueva ng 10 araw para umapila. Ang malaking tanong, bakit nagkaroon ng decision itong si Martires noong 2019? Kasi hindi naman po pwede na unlimited na umapila ka ng umapila. 'Di ba? Minsan ka lang umapila So ibig bang sabihin nito mga kaibigan, walang bisa yung pagbaliktad ng desisyon ni Martires sa kaso ni Villanueva? Kaya dapat lang talaga mga kaibigan, imbestigahan to. Kasi hindi lang sa kagustuhan ni Remulla, eto yung gusto ng taong bayan. Imbestigahan yan kasi kailangan nating malaman kung ano nga ba yung tunay na nangyari dyan. Kasi naman mga kaibigan, di ba, kung wala namang kabalbalan dyan, bakit nyo isinikreto yan? Kayong dalawa, ni Boy Dila at itong si Martires. Nakakahiya kayo. Kahit yung susunod na ombudsman, hindi na pwedeng i-reverse yun. Di ba? Di ba? Kaya nga, lahat nagulat Nagulat yung dating ombudsman na gumawa ng desisyon, si Carpio Morales. Nagulat yung bagong ombudsman na meron palang ganung reversal. No? At sabi nga ni Martires, kaya daw niya hindi inilabas dahil pinoprotektahan niya yung karapatan ng akusado. Ha? Anong kinalaman nun? Tapos kung ikaw si Joel, alam mo na ni-reverse yung desisyon, bakit hindi mo pinagmalaki? Ba't ngayon mo lang sinabi? Di ba? Di ba kung ikaw yung akusado, tapos na-reverse yung desisyon dun sa akusasyon laban sa'yo o yung desisyon laban sa'yo, bakit tahimik ka? Ano yan? Post-dated check? No? Kaya nga mga kaibigan, di ba? Ilalabas mo lang, no? Whenever convenient. Medyo masyadong seryoso, masyadong suspicious yung desisyon na yon. Sa bagay, ito si Ombudsman Martires, napaka-notorious nito Di ba? Binago niya yung rules sa SALN. Di ba siya yung nagbago niyan? Na hindi na pwedeng makuha yung SALN kung hindi papayag yung sinasaln. Di ba? So, hindi ka magugulat. Pero nakakatawa, no? If it wasn't tragic, na ito ay tinago. Ito ay tinago. At yung tao mismo na akusado, no? Yung mismong tao na nahatulan, tahimik na yung hatol pala sa kanya ay na-reverse na. Di ba? Parang habang nagpapaliwanag si Martires, lumulubog siya sa sarili niyang argumento Lumulubog siya sa kumunoy. Ano pa niyan? Paano naging justice ng Supreme Court? Alam niyo mga kaibigan, nakakahiya. Lalong-lalo na itong si Joel Villanueva. Kasi nga naman, di ba, nagpapastor-pastor pa siya. Tapos ganito naman palang ugali niya, may tinatago. Tapos sasabihin niya sa atin, hindi niya daw itinago. Talaga ba? Kung talaga namang wala namang kabulastugan dyan, walang kabalbalan dyan sa decision ni Martires, bakit hindi mo sinabi noon? Di ba? Napaka-controversial niyan, pero wala, pinili mo lang na maging sikreto. Tapos mga kaibigan, ito namang si Martires, totoo, notorious talaga. Mantakin nyo mga kaibigan
Hindi ko alam kung maniniwala kayo dito sa mga pinagsasabi niya. Alam niyo kung bakit? Tinanong kasi siya. Oo, tinanong siya kung ano nga ba yung nangyari doon sa motion for consideration ni Villanueva noong 2016. Ngayon, ang sagot mga kaibigan ni Martires, hindi niya na daw maalala kung kailan naghain ng MR si Villanueva. Mga kaibigan, ano to? Nagka-amnesia agad? Oo. Tapos mga kaibigan, ang sinasabi pa dito ni Martires, sobrang tagal na daw kasi, 2019 pa yun, kaya hindi niya na daw maalala. Oo, talagang nagka-amnesia na siya mga kaibigan. Basta, ang mahalaga daw at ang naaalala niya lang, pinaboran niya itong si Villanueva. Sa hindi niya din maalala na dahilan kung ano yun, kung bakit, ano yung rason, bakit niya binaliktad yung naging o yung naunang desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang tindi, no? Sino maniniwala dito mga kaibigan? Kaya sana lang talaga, no? Si Ombudsman Remulla, imbestigahan to at wag siyang makinig dun sa mga sinasabi dito, sa mga pakiusap ni Cayetano na wag na daw imbestigahan, sayang daw yung oras. Ang kapal ng mukha mo talaga, Cayetano ka. Oo, kaya naman mga kaibigan, yung sinasabi niya na dapat daw may isang oposisyon na tatayo doon sa ICI, abay eto ang sagot mga kaibigan ni Pangulong Marcos. Ni-reject yung proposal ni Cayetano na magkaroon daw ng oposisyon o miyembro, syempre alam na natin yan, na maka-Duterte sa loob ng ICI. Talaga naman mga kaibigan, no? Matik na yan na talagang ibabasura yung proposal na yan. Kasi nga naman, ICI nga independent. Walang partisan dyan. Diba? Walang party-partido dyan. Yung ilalagay mo, opposition, tapos maka-Duterte. Nag-iisip ba talaga tong si Cayetano, mga kaibigan? Kaya naman mga kaibigan, no, tulad ng sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kaya lang naman nagawa itong mga malakihang pagnanakaw dahil sa mga pasekretong galawan. Mga kaibigan, dahil dyan sa mga pasekreto na yan, yung ginawa mismo mga kaibigan ni Martires at ni Villanueva, corruption din po yun. Diba? Pangloloko sa taong bayan. Kaya naman mga kaibigan, napaka-importante talaga itong mga pag-iimbestiga na ginagawa ng mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Lalong-lalo na itong pag-iimbestiga ng ating bagong ombudsman. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.